Galit po at tuwa dahil kaming dalawa ni Asierto ay pareho pang buhay. Si Asierto at ito, ipinapatsugi din. Kaya nga po 'di ba si Asierto hindi makalabas-labas at doon sa Congress ipinakita lang yung video niya. Ay hindi pinakita. Kumbaga via Zoom lang dahil nagtatago at dahil may banta sa buhay. Oh, di dahil sa pagkanulo kay Asierto, pasalamat kami sa Diyos. Parehas kaming buhay. Sabi ni Antonio Marcos, uminom ka ng salabat. Mamaya ho, mga kababayan. Hindi kanina, maisingit ko lang. Kanina nag-lunch kami sa labas. Binanatan yung ice cream. Kasi yung nakaugalian ho natin, mainit daw kapag yung lalamunan mo namamaga or swelling. Ano? Sabi ng mga doktor ngayon, mga kababayan, kailangan malamig. Bumanat ako ng bumanat ng ice cream. Para talagang di ba gano'n naman tayo pag kami pamamaga sa isang parte ng ating katawan, malamig, nilalagyan natin ng yelo. So yun, gano'n ang ginawa ko ho, mga bossing. Ngayon, dakuin natin yung vice-presidente. Dakuin ho natin, mga kababayan, yung kanyang impeachment. Ang sabi ho dito ng mga congressman o ng mga sulon, mga bossing, ay 82% daw po ng mamamayang Pilipino ay gusto na mapaharap sa trial ang vice-presidente. Ako, naniniwala ho ako dyan. Majority ng Pilipino gustong malaman ang katotohanan. Hindi dahil ayaw kay Sara Duterte, kundi dahil po gustong malaman kung ano po ba talaga ang mga paliwanag doon sa impeachment, doon sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, at yung mga bribery, at yung sa mga sinasabi sino ba to? Yung mga sinasabi na yung kanyang 2022 election ay kumuha ng pondo galing doon sa mga ipinagbabawal na gamot. Ako ho, naniniwala ako na gusto ng mamamayang Pilipino o ng Pilipino matuloy ang impeachment kay Sara Duterte. Hindi naman po pag sinabing impeachment kumbaga nahatulan na o hahatulan guilty na hindi. Yung impeachment na yan, pagbibigay ng due process para maipagtanggol ng vice-presidente ang kanyang sarili. Para mailatag niya, mga kababayan, yung kanyang depensa. Pero kung hanggang ngayon hindi tayo nakakarinig ng kanilang mga depensa, lalo pong napapaisip ang mamamayang Pilipino. Ako, baka itong mga ito guilty talaga. Diba? Kasi kung hindi ka guilty, ang gagawin mo, lalatagan mo agad nung mga depensa mo yan. Baka ikaw pa maunang mag-aya. Halika na, ang tagal-tagal naman ng impeachment na inaano ninyo. Ipasa nyo na sa Senado para kami naman makapagpaliwanag na agad-agad. Ganon. Sila baliktad ho Sasabihin, ready po kami. Ready na po kami na ipaliwanag yung aming side, yung aming depensa. Tapos makikita mo, nagmamakaawa sa Supreme Court para ipahinto, ipatigil yung impeachment dahil daw po, mahina daw po ang ebidensya. Ang palabas nila sa mga DDS, gustong-gusto nilang magpaliwanag. Ang palabas nila sa mga DDS, ready yung mga paliwanag nila. Pero behind the scene, ayaw nilang matuloy yung impeachment. Ang gulo ho, mga kababayan. Di ho ba? Kaya yung 82%, baka mas madami pa nga po ang gusto nila, matuloy itong impeachment. No? Malaman ang tunay na nangyari, saan ginasta yung pera, ano ba talaga ang ginawa ng vice-presidente, bakit niya nasabi yung mga pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Lahat ho yan, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, mga DDS, kapag ka maganda ang depensa ng vice-presidente, 100% papabor sa inyo ang pagkakataon. 100%. Baka yan pa ang ikapanalo
ng Vice Presidente sa 2028 election. Pero kung patuloy at paulit-ulit at lagi na pag-iwas ang ginagawa, lalong lumalakas ang iniisip ng mga kababayan natin Pilipino na baka ang Vice Presidente natin ay guilty, walang depensa, hindi kaya ipagtanggol ang sarili. Natatakot na magsalita kasi nga hindi nagamit ng maayos yung pondo ng bayan. Di po ba? Nakakalungkot sa side nila, mga bossing. Yung confidential funds, kung malulusot, hindi. Umpisaan natin doon sa doon sa bribery. Baka pwede nilang malusutan yon. Sa confidential funds, siguro mga 50-50 sila doon. Maaari nilang malusutan. Kung meron talagang may depensa sila. Pero yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo, at ni Martin Romualdez, parang mahihirapan po silang ilusot yun, mga kababayan. Parang mahihirapan po silang masagot yun. Dahil simulat sa pool pa lang po, mga boss chief mo, sir, hindi na sila sumasagot. No? Na, kumbaga ho, mga kababayan, hindi na sila sumasagot. Kumbaga, wala talagang depensa. Sabi ni Jonas Benavides, pinalalabas ng mga DDS ngayon, magre-resign daw si Lustay. Kaso ho, miski mag-resign naman, tutuloy pa din ang impeachment. Yun po, kung hindi ako nagkakamali, yun yung narinig ko kay Attorney Lorna Kapunan. Magtutuloy-tuloy pa din yung impeachment, mga boss chief mo, sir. No, kasi kumbaga yung para hindi na siya makatakbo sa susunod na eleksyon, yun yung dahilan kung ba't magtutuloy-tuloy po. Kung sakali naman malusutan ng Vice Presidente, baka ito yung nakikita ni which is about May or June, end of ito yung nakikita ni Ronald Llamas na posible na baka tumakbo po sa susunod na 2028 election. Baka makabangga ng Vice Presidente kung sakali. No? Kung sakali na malusutan niya yung impeachment. Pakinggan niyo po. May or June. So Yes. pwede naka-factor in na dyan ito sigurong pagdating na sa trial sa Senado. Magre-reflect Yes, na sa ano na sa survey. May 11, sa Lunes, no? Oo. Ayan na yung impeachment. Okay. Pero mahalaga kasi yung Justice Committee hearings Doon lumabas sa usapin ng probable cause yung mga ebidensya. Bagamat hindi pa ito full-blown trial. Oo. Aakyat pa yan kasi sa Senado Yung lumabas dito, mga patikim pa lang. Pero kahit ito mga patikim, may pagka-game changer. Lalo na yung AMLAC. Oo. Kaya nga, so